So patuloy na magstay sa NLEX si Robert Herndon matapos nitong pumirma ng 1-year contract extension na kung saan ay kinumpirma ng NLEX Road Warriors sa kanilang social media account na sinasabi rito credit po. Arangkada NLEX, Robbie stays locked in. Robert Herndon is still with the NLEX Road Warriors, signing a 1-year extension as he gears up for a stranger run this PBA season. Coming up a solid campaign where he averaged 6.9 points on 43.7% shooting from deep last season. The veteran shooter is dialed in a ready to bounce back after NLEX tough quarterfinal exit. Redemption season loading. So goods na napapirma muli ng extension si Herndon dahil sa hawak nila ang isa sa guard forward na shooter din dito sa PBA. At sa pagkakapirma ni Robert Herndon ng 1-year contract extension sa NLEX, inaasahang makapagbibigay ito ng leadership sa team at floor spacing para sa koponan. Batay nga po sa report pa, itong NLEX ay patuloy na pinananatiling buo ang core this off-season bilang paghahanda nila at babalik sila ng mas malakas para sa pinakabagong season ng liga. At patungkol naman tayo rito kay Von Pesumal. So matatanda ang last conference lang itong si Von Pesumal ay nalagay sa pagiging reserve player ng Barangay Ginebra. Pero ngayon season 50 ay kasama na nga siya sa players na inaasahang bibigyan ni Coach Tim ng chance or break sa mas mahabang minuto, gaya na lamang ng naging update rito ng fast break. Credit po sa post na to. So kapansin-pansin na naririto ang pangalan ni Von Pesumal na siyang inaasahang maaaring mabigyan ng mas mahabang minuto nitong si Coach Tim. At dito tayo kapansin-pansin din sa latest training nitong si Von Pesumal, grabing mga outside shooting din ang kanyang mga pinapakawalan. Maging ang post move niya na pinag-aaralan, talagang gamay na rin niya. So kung titingnan mo naman yung galawan ni Von Pesumal ngayon, talagang may iba. Mas matiming nga siya ngayon kumpara noon. So si Von Pesumal, mahabang minuto lang naman talaga kung tutuusin. Ang kulang dito dahil kumpiyansa yung kailangan niya lang talaga maibalik muli. So sana mabigyan ni Coach Tim Cone netong si Von Pesumal ng mas mahabang minuto dito sa Ginebra. At si Coach Tim naman muling magtiwala sa kakayanan nitong si Von Pesumal, especially ngayong season 50 ng PBA. At dito tayo sa patungkol sa kampo ng Ginebra. Ngayong wala ng Jamie Malonzo ang Ginebra, hindi nangangahulugang malaki ang nawala sa kanila. Dahil maraming player na po pwedeng pumalit sa posisyon ni Jamie Malonzo sa Ginebra. Isang nangad po dito, itong si Jason David na siyang hindi man kasing tangkad ni Malonzo, pero masasabi mong maaasahan ang sipag nito. Si Jason David ay isang 6'3" guard forward, may kalaparan ng pangangatawan. Ang kagandahan sa laro nitong si Jason David, hindi basta-basta mo iipod kahit banggain ito, at may husay talaga dumepensa. At kadalasan nga pag ginagamit siya ng Ginebra, still ang isa sa armas niya. Ito yung talagang mataas ang IQ dahil sa ito'y matiyempo. About naman sa shooting na to, kung titingnan mo, kung noon pa man nabigyan na ito ng playing time ng mas mahaba like Jamie Malonzo, possible mas threat ito sa 3-point area. Nakita nyo naman last conference yung ginawa niya, galing pa nga yan sa pagiging reserve player, at nung biglang ini-activate at binigyan ng chance na magamit agad, nagpakitang gilas agad ito. Grabe ang shooting or outside shooting na to. Maging ang presensya niya sa ilalim, talagang maaasahan ito. Kaya naman masasabi mong no Malonzo, no problem sa Ginebra ito, dahil sa may pupwedeng pumalit talaga sa naiwan niyang pwesto. Pero kung kayo ang tatanungin anong opinion nyo, ano para sa inyo? So sino ang nakikita nyong pupwedeng pumalit sa spot ni Jamie Malonzo sa Ginebra? So may mga lumabas ngang report or update na magbabalik na di umano si Javi Gomez Deliano sa PBA. So ang tanong na nga lang po dyan, kung sa terra firma ba ito or malilipat sa ibang koponan?
So batay sa report, gaya sa nilabas ng Spin Credit po etong si JGDL ay working on a new deal para sa pagbabalik dito sa ating pambansang liga matapos ang paglalaro nito sa ibang bansa. So si JGDL ay huling naglaro nga po ito sa liga sa KBL sa South Korea para sa team ng Anyang Jungkwanjang na kung saan nag-average ito noon ng 8.4 points per game and 2.7 rebounds per game na mayroong 41% shooting from threes. At nato lang, napabalitang pumirma muli ito sa Anyang, kaya lang nagkaroon ito ng imbitasyon para sa Strong Group Athletics para magrepresenta sa bansang Pilipinas sa Jones Cup na nung una balitay pinayagan ito, pero kinalaunan nagbago ang isip ng Korean team na kung sa ay ayaw na itong palaruin sa Philippine Ball Club. Kaya nung naglaro pa rin itong si JGDL para sa SGA, itong naging mitya para iban siya ng 1 taon sa KBL dahil sa hindi ikinatuwa di umano ang ginawa nito at balitay awol ang ginawa di umano daw nito. Kaya naman sa pagkakatanggal kay JGDL ng Anyang, muling ibinalik ng Anyang etong isa pa rin nating kababayan na siyang naging malaking parte noon ng kampyonato ng Anyang na si Renz Abando. At mabalik tayo kay JGDL. Balita nga po ngayon, sooner or later, balik PBA na raw di umano ito. So for sure, maraming mag-aabang sa pagbabalik nito dahil sa ngayon, hindi pa alam kung magbabalik terra firma ba ito or malilipat ng ibang koponan. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.